Oh, yung kanin mo, kapag hindi tama ang pagkakaluto mo, posibleng mayroong lason. Halika, pag-usapan natin yan. Alam mo ba na ang kaning kinakain mo araw-araw ay pwedeng maging source ng lason kung hindi mo tamang hinuhugasan yan? Ibig sabihin, kung hindi tamang yung paghuhugas, posibleng may lason pa rin yan. Lahat naman siguro tayo dito ay nakakain na ng kanin at one point in our lives. Yung iba siguro hindi kayang wala nito. Tapos yung iba naman gustong-gustong isisi dito ang lahat ng sakit sa mundo. Pero teka lamang po mga kaibigan, totoo po sinasabi ko. Pwede pong mayroong lason ang kanin kung hindi hinuhugasan ng tama. Minsan kasi, dahil sa pagmamadali o dahil gusto natin ng preservable ang ating mga vitamins, isang mabilis na banlaw lamang ang ginagawa and then isasalang na po natin sa rice cooker. Ang katwiran po ng iba, sayang nga naman kasi ang B vitamins na makukuha dito o ang sustansya. Pero ang masakit na katotohanan, ang bigas na binibili po natin dumadaan po sa mahabang proseso. Dumaraan sa sako, sa mga bodega na mayroong maaaring mga insekto at higit sa lahat, yung lupa kung saan po ito tinanim, pwede pong kontaminado. Nakakatakot bang isipin pero sa bawat subo po natin ng mainit na kanin, baka may kasamang heavy metals o mga chemical na hindi natin nakikita. Akala natin busog na lamang tayo, di ba? O tama na yung busog tayo. Pero sa katotohanan, pwede pong dahan-dahan pala nating nilalason ang ating sistema. Ang tanong po ninyo siguro Dok, bakit? Ang sagot dyan, ganito kasi yan. Mayroon pong mga arsenic levels ang bigas na maaari pong makuha sa ating mga lupa at sa tubig habang sila ay lumalaki. Ang arsenic po ay isang heavy metal na kapag nag-accumulate sa katawan ay linked sa higher risk ng cancer, ng heart disease at iba pang mga sakit. Even poisoning. Ang paghuhugas po ng mabuti ng bigas ay nakakabawas na ng arsenic content hanggang 30%. Next, pesticides at talc. Para hindi bukbukin ang bigas sa mga bodega, madalas ay nilalagay dito ng mga pesticides o minsan naman po ay hinahaluan pa nila ng talc para magmukhang maputi at magmukhang makinis. Di ba? Gusto lagi natin maputi, makinis. Ang tanong ay gusto mo ba talaga makakain ng mga chemical na pamatay sa peste? Siyempre ang sagot, hindi, di ba? Next, physical contaminants, halimbawa mga alikabok, maliliit na bato, dumi mula sa transport. So ang tanong, ano nga ba ang dapat natin gawin? Simple lamang, hugasan ng bigas para makasiguradong food grade ang kinakain ninyo at ng pamilya mo. Kung brown rice yan, pwedeng ibabad mo na po ang bigas bago lutuin. Pero again, ang pinaka-basic at non-negotiable ay ang masusing paghuhugas hanggang sa maging clear na po ang tubig. Maraming magsasabi dyan, sayang naman yung B vitamin, sayang naman, tatapon mo lamang yun kapag hinugasan mo. Totoo naman yun. Pero may nawawala mang kaunting vitamins. Ang trade-off naman ito ay yung kasamang arsenic at pesticides na itinatapon mo rin. Pwede naman po siguro tayong makakuha ng vitamins mula sa iba pang mga sources, halimbawa gulay at prutas, at panatilihin po nating malinis at ligtas ang ating staple food na kinakain. Again, kinakain po natin ito, kinakailangan ayusin natin ang pagluluto. Tandaan, your long-term health is more important than that tiny amount of thiamine in the rice coating. Hindi siya na, sinuwat ko pa nga yan dito para lamang hindi ko makalimutan. Kaya naman, follow ka na for more videos. At ayun, sana po, mayroon po kayo natutunan. Again, huwag magmadali sa paghuhugas ng bigas. Isipin mo ninyo, ang bawat badlaw ay protection ninyo para sa inyong mga pamilya. Pakitag na rin po ang inyong mga kaibigan o ang official rice cooker ng inyong barkada. Di ba may ganyan dyan sa PBB? Tag nyo nga dito. Baka sakaling mas marami pa po tayo matulungan. See you ulit next episode. Ingat.